lupain na inyo pong isinanla, gaano katagal nyo na po itong gustong tubusin? Mag-apat na taon na Apat na po, taon. Magkano niyo po sinanla? 20,000 po. Bakit ayaw nila ipatubos sa'yo? Hindi naman niya sinabi kung anong dahilan. Basta nasasabihin na lang niya na, maghintay ka, ganyan. Hindi po totoo, sir. Kung nagbayad, tapos naman yan, sir. Yung issue dito, sir, grabe na yung ginawa niya sa amin. So, kamusta po ang lupa ngayon? Sino nakikinabang? Walang tao doon. Okay, so bakit hindi Oh, pa walang pasukin? tao, bakit hindi papasukin si Carmela? Alam po ninyo, magiging mabigat na kasong kriminal yun. Grave coercion po ang kasong kriminal niyan at medyo mahihirapan po yung tao pinagsanaan pagka ganyan ang kanyang ginagawa. Hindi na po kayo talo dito, Sir Amado. Ba't parang hirap niyo po kausap? Kayo nagsabi na hindi ako talo, ma'am. Parang pinag-interesan mo na talaga dahil alam mong wala siyang kakayahan na magbayad. So kung hindi nyo siya papasukin sa lupa, anong pambabayad niya sa inyo? Wala akong ambisyon na angkinin yung lupa, sir. Wala ka palang ambisyon, napakasimple na ng problema eh. So you don't wanna talk about the solution, you keep on talking about the problem. Nakakasama po natin ngayon sa studio si Carmela Estorba. Ma'am, yung lupain na inyo pong isinanla, gaano katagal nyo na po itong gustong tubusin? Mag-apat na taon Apat na na po, sir. taon. Since 2019 nyo po, tama ba? Sinanla itong lupa? Yes po, Gaano kalaki po 2019. ito? Zero estimate mga isa't kalahati na hektarya. Yes po. Oh, May ito mga po taon. ay lupain dar. Kumbaga, under po kayo nung tinatawag nating carp. Yes po. Oo. Pero nagtanim po kami doon, sir. Hindi pa po na-carp. Mga ilang taon pa po bago po na-carp. May Oo. garden po kami doon. Alright. Basta kayo ay beneficiaryo. No, na naging later on, beneficiary po. kayo ay kumbaga maa-awardan ng CLOA. Wala pa po kayong CLOA, no? Wala pa po. Kumbaga nakasama pa lang po kayo sa listahan, Yes ganon. Opo. Matanong ko lang po, ano po yung mga tinatanim nyo dun sa lupa? Saging po. Nung una po, may mga gulay, Saging. talong, tapos yung kamote, yung kamuting kahoy. Nagtatanim ako ng mais. Kayo mismo? Ako po, yung nagtatanim. Kayo talaga yung nagpapayabong dun sa lupain. Kaya sinama kayo ng DAR sa Yes po. beneficiary dun sa Yes tinatawag po. nilang CARP. Yes po, sir. Oo. Pero matanong ko, ma'am, bakit nyo po nagawang isanla itong lupa na i-award sa'yo ng DAR? Di ba, hindi ka pa naman in-award eh. Pero bakit nyo po sinanla? Kasi po, yung anak ko po, mula po nung ipanganak ko siya, sir, may sakit na po sa puso. Blue baby siya po. Blue baby? Yes Ano po. pong ibig sabihin ng blue baby? May butas yung puso niya, tapos barado yung artery niya. Anong naging cause daw nun, ma'am? Anong sabi ng doktor? Sabi ng doktor, sa panahon talaga daw po, or yung nung nagbuntis po ako, hindi po ako masyadong healthy, ganyan po. Okay. Kaya po So, nangyari. may komplikasyon na po yung bata. Yes So, po. kinailangan nyo ng pera. Ano po ba? Pang-opera, pang-gamot? Yung ko sana ng bakuna po. Kasi po sabi ng doktor, kailangan niyang maoperahan agad. Kasi habang lumalaki daw yung bata, mas humihina yung resistensya niya. Tapos, sir, pag malaki na daw po, malayo na po daw yung chance of survival para sa kanya. Kaya kinailangan mong isanla yung lupa. Magkano nyo po sinanla? 20,000 po. 20,000. Kanino nyo po sinanla? Kina Ma'am Mary Jane Francisquete po. Ito po ba'y kapitbahay ninyo, kakilala? Kakilala po, kasama po sa simbahan. Ano pong usapan nyo nung isinanla nyo po yung lupa? Anong agreement? Verbal lang po. Sabi po niya sa akin, hindi ko kukunin yung mga saging mo kasi wala ka nang mai-income, sabi niya. Tapos namasaya naman po ako kasi ganyan yung offer niya sa akin, sir. Kasi mahirap din po ako magtrabaho kasi yung anak ko. Siguro mga ilang buwan nun, gusto kong pumunta doon sa bukid. Sabi ko sa kanya, pupunta ako doon sa bukid kasi kabuwanan na nung pag-ani ng mga saging. Kasi buwan-buwan po inaani ko yung mga saging. Tapos, sabi niya sa akin, huwag kang pumunta doon kasi wala ka pang maaani kasi hindi pa pwede, sabi niya. Tapos, hindi ako napunta nung araw na yon. Pero sa susunod na linggo, pumunta ako, hindi na ako napaalam sa kanya. Hindi ko So, na po ma'am, nung sinabi. sinanla Tapos, nyo po yung lupa, ang sinabi sa inyo nung Mary Jane, o sige, kahit nakasanla sa akin ng lupa, pwede mo pa rin anihin yung mga saging. yes, ma'am. Tapos Dahil sabi, nga para magkaroon ka rin ng source of income. yes, diba? ma'am. Tapos sabi niya sa akin Pero na, natupad po ba yun? Yung pangako niya na, sa'yo pa rin ang saging, huwag ka mag-alala. ilang buwan lang yun, ma'am. Tapos sabi niya sa akin na,
payagan mo lang kami na maglagay ng baboy doon. Baboyan. Mga baboyan po. Kaya yan po ang verbal na usapan namin. Pero So, hindi ibig po sabihin, wala kayong naging written agreement, kasunduan sa wala pa sir. papel? Wala pa sir Okay. kasi malaki pong pagtitiwala ako kasi. Simula nung isinanla mo yung lupa, di ba, 2019? 2019. Gaano katagal bago nagsisimula na yung paghaharang sa'yo, pagtitigil, pagpunta doon sa lupa? Nung sir, 2020. Okay, gaano katagal simula nung isinanla mo? 6 na buwan, 3 buwan? Parang July yata yun na natanggap ko yung pera niya. Tapos, May 2020 po, Mhm. So, halos- may pera po ako noon kasi po nag-alaga ako ng biik nung lumaki na bininta ko yung isa. Tapos, kinuntak ko siya, sabi ko, sister kasi kasama ka. Okay, so lumapit ka para bayaran, hindi niya tinanggap ito? Hindi niya tinanggap sir. Bakit Sabi niya, huwag kang pumunta dito. Sabi ko, gusto kong magbayad. Kung pwede, kalahati lang muna. Tapos sa susunod na buwan na naman yung kalahati. So, Tapos meron sabi ka na niya, ba, hindi. nabuo mo na ngayon yung sinasabing 20 mil? Nung sana sir, nung April. Gusto mo nang tubusin. O, pangatlong beses na po. Bakit ayaw nila ipatubos sa'yo? Hindi naman niya sinabi kung anong dahilan. Basta nasasabihin na lang niya na, maghintay ka, ganyan. Kung tutuusin mo naman din, no, yung 20 mil, kung titignan natin, napakinamagan din ng kabilang panig yung lupa. Kasi nagtayo siya ng baboyan, tama ba? Yes po. Gaano katagal siya nagtayo ng baboyan doon? Parang 2020 yung babuyan And niya then kailan nandun. siya nag-stop? 2023 po. 2023 nag-stop. Bakit pinastop? Kasi nung nagkaroon na kami ng kasunduan doon sa barangay, kasi Okay, nagreklamo. so barangay nagpa-stop. Yes po, kasi sinabi po doon Okay. sa kasunduan po namin na hanggang 2022 lang sila. Okay. Makausap natin ito sa kabilang linya. Itong inireklamong umaangkin daw umano ng lupa na si Amado Francisquete. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ako po si Carl Tulfo, naka-live po tayo ngayon. Sir, matanong ko lang po, no, ano po yung nangyari tungkol dito sa lupa? Nagpapasalamat ako na nabigyan po tayo ng opportunity na marinig po yung side namin. Mhm. Number one, nakapasok tayo dyan, sir, dahil pinirinda niya actually mali yung sabi na lupa. Yung banana na tinanim doon, na nabili niya, yun ang pinirinda niya sa amin, hindi yung lupa. Tapos, yung kita ng saging, despite na pinirinda niya sa amin, binigay namin sa kanya dahil nawa kami. Kami pang nagpapalinis niyan, sir. Sinungaling yung sabi niya na may mga tanim siya. Walang ibang tanim doon. Hindi, sir, wag na natin siguro Ano lang pag-usapan talaga? ng tanim. Ang tanong natin, kanino po ba yung lupa? Yung pagkakaalam ko, sir, sa yung carp, pero hindi ko alam kung beneficiary ba siya. Kasi Yes sabi po, niya sir. sa akin, Beneficiary po siya. Sa pagkakaalam ko Sabi po, at niya- sabi ni nanay na siya po ay beneficiary ng CARP dyan po sa lupa na yan. Hindi lang po pa na-i-issue Opo. yung GLOA. Oo. Yung umpisa, sir, sabi niya beneficiary siya. Hindi siya beneficiary. Sir Amado, ganito po ha. Gusto lang namin malaman paano ka napunta dyan sa lupang yan. Tama. Can May you confirm usapan to kami. us kung totoong may transaction kayo ni Carmela? Hindi naman po ako makapasok dyan pag wala kaming usapan. Alright. Oh, that's Alright. Okay. May sinasabi si ma'am, nag-o-offer siya nung araw na sinasabing 20 mil para tubusin yung lupa pero hindi pa rin niya nakukuha ito sa inyo dahil pinaantay niyo daw siya. Hindi po totoo, sir, kasi ganito, sir. May agreement na kami sa barangay na magbayad siya ng 20,000. Pagkatapos ng agreement namin, kasi hindi siya nakabayad, Pero hindi ba, sir, na halos sa pakinabangan niyo din yung lupa, gawa ng baboyan ninyo? di naman ako... For 2 years, bawing-bawi na kayo dun sa 20 mil na kaya kailangan bayaran ni nanay sa inyo, di ba po ba? Hindi naman, sir, kasi nagkasakit yung mga palilan man lang yung baboy ko. Yung kung nagbayad siya, wala naman yan. Tapos naman yan, sir. Kahit pa hindi siya nagbayad, sir, kung lumapit siya ng maayos sa akin, Ano po magagawa ninyo para wala ng problema? may agreement naman kung sir, bayaran niya. No, so pinapabayad mo pa rin ng 20 mil kahit na pakinabangan mo na yung lupa. Yun ang usapan namin. Okay, Ma'am Carmela, anong magiging sagot mo dyan? Sir, sa ngayon, wala pa akong pera, sir. Wala pa talagang pera. Yung sabi niya, sir, na hindi ako nagbayad, sir, hindi po yung totoo kasi may ebidensya po ako na nagbayad talaga ako noong 2020. Tapos,
2021. Paano mo binayad? Kanino mo binayad? Sa asawa niya po, tinawagan ko, Magkano? kinontak ko po yung asawa niya. Yun nga, sabi ko na, kalahati muna. Sa susunod na buwan na naman yung kalahati. Anong sabi ng asawa niya? Tapos, yun nga, marami nga siyang dahilan na huwag mo nang pumunta dito sa Hindi, bahay. pero tinanggap ba niya yung pera? Hindi tinanggap, sir. Tapos, ayaw pa niya akong papuntahin doon sa bahay niya. Marami Okay. lahat po ng araw na sinasabi ko na ganito na lang araw, ma'am, kasi busy daw siya. Tapos, sabihin din niya, may meeting kami sa araw niya. Tapos, ibang araw naman, may devotional, marami talaga, Okay, sir. Tapos sabi ko gabi. okay. Sige. Ayaw din niya gabi. Gavin, Alright, sige sir, ganito na lang no, para usaping legalidad, para hindi na po humaba ang ating usapan. Nandito po sa kabilang linya ngayon ng aming abogado. Kausapin lang namin sir, para siguro mas clear for the both sides kung sino ba nasa tama at mali. So, mga kausap natin ngayon sa kabilang linya, itong si Attorney Batas Mauricio, ang ating Bitag resident lawyer. Magandang umaga, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa mga sambayan ng nasa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Ang mga ganitong kasunduan, ibibigay po yung lupa doon sa sa pinagsanlaan at sa loob ng panahon na hindi nababayaran yung halaga na ibinigay doon sa nagsanla, yung pinagsanlaan ng magsasaka ng lupa at itutuloy ang pagsasaka hanggang hindi nakakabayad. Pero pagka po makakabayad na sa ilalim po ng mga umiiral na batas, kailangan po tanggapin, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, noong pinagsanlaan ng bayad upang sa ganun magkaroon po ng pagkabalanse na ng equation. May soli na yung lupa, matanggap naman nung nagsanla yung pera niya. Kasama ang pakinabang dyan, yung pagsasaka ng 2 taon. Ginoong Carl. Attorney, no, actually, itong si ma'am lumapit sa amin, ilang beses po lumapit doon po sa kabilang panig para po bayaran itong sinasabing asawa. Ng sinasabing kalahati ng halaga, I think 10,000, then uuntiin niya para matapos. Pero ayaw po na tanggapin itong kabilang panig. Oh, well, pagka po ganyan ang sitwasyon, Ginoong Carl, ang magiging takbo po nitong mga pangyayari ito, kakailanganin na pong idulog talaga sa mga otoridad yung pong issue. Yes. Bakit po? Kung may kasunduan na pagbabayad at ayaw pong tanggapin ang katuparan ng pagbabayad na yon, kailangan na pong makialam ang mga hukuman dyan at yung hukuman na magtuturo dyan po sa nagsanla o sa pinagsanlaan, tanggapin na bayad. In the meantime, ito pong ating complainant hihingi ng kautusan sa hukuman upang matigil ang pagsasaka noong pong pinagsanlaan. Dahil nga, meron ng pagbabayad, ayaw tanggapin. So, technically, meron na pong compliance pagka dinala yan sa hukuman at hindi na po pwedeng tanggihan ng pinagsanlaan. Ginoong Carl Tulfo. At tama po yung issue na naidulog nito sa barangay at kung walang nangyari, dadalhin na po sa hukuman. Ang kaso po ng ating complainant, ejectment. Simpleng ejectment. Natapos na yung karapatan ng pinagsanlaan na magpatuloy sa paghahawak ng lupa, kaya kailangan na siyang paalisin. May tanong po dyan, paano yung bahay? Paano yung babuyan? Malaking issue po yan kasi po yung bahay, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, kahit saan tignan, hindi po naman pinapayagan yung pinagsasanlaan ng lupang agrikultural na magtayo ng bahay sa lupang sinasaka. Bawal na bawal po yan, Ginoong Carl Tulfo, na ginawa nito po pinagsanlaan. So ano mangyayari sa bahay? Maririmata po yan ng complainant natin, Ginoong Carl Tulfo. Okay. Alam po niyo, magiging mabigat na kasong kriminal yun. Pagpipigil ng pinagsanlaan, doon po sa nagsanla, na gamitin na yung lupa. Medyo mabigat po yan. Grave coercion po ang kasong kriminal niyan at medyo mahihirapan po yung taong pinagsanlaan pagka ganyan ang kanyang ginagawa. ganito na lang po, ma'am. Kasi marami nang na-implicate dito eh. Puro allegation. Pabayaran niya sa kanya, ma'am, para matapos na yan, ma'am. Kaso nga, currently, Amado, kasi wala siyang pera ngayon. Yung point kasi niya, ma'am, ayaw namin na magbayad siya. Yun kasi ang pangit eh. Matagal. Kung nagbayad siya, ma'am, noon pa. Marami na siyang pinuntahan, sabi niya magbayad. Bakit ayaw Ngayon tanggapin, lang, Amado, yung nakaraan? Sa PAO. Di ba? Wait lang, Amado. Gusto niya Excuse me. magbayad sa Hindi, okay. Sige, ganito. Yung Amado, bayad ng December. ganito. Ganito na lang, sir. Huwag na natin pag-usapan yung past. These are all allegations, sabi mo.
Kaya nga pinag-uusapan na natin ngayon kung sakaling pwede na magkaroon ng final mediation dito sa atin. Hindi namin sinasabi na hindi dapat bayaran ito ni Carmela, yung sinasabi niyang utang. Ang sinasabi namin dito, bigyan siya ng pagkakataon pumasok sa lupa para makapagsaka for the time that she needs para mabayaran itong 20,000. Kahit ako, sir, nalilito na ako, sir, eh. Anong nalilito? May intervention na yung PAO, pumunta na sa PAO, pumunta na sa Ombudsman, pumunta na sa lahat na lang, sir. Hindi, sir, wag na natin pag-usapan Hindi kung man saan... Hindi, sir, wag na natin pag-usapan kung saan-saan siya pumunta. Ang tinatanong ko po sa inyo ngayon, ano po ang magagawa natin para matapos na itong usapin na to? Posible ba mabigyan na lang siguro ng time para mabayaran niya, payagan na pumasok dun sa lupa para makapagsaka, makapag-ipon, and then bayaran? Hindi pinag-usapan nito ang pera, sir. Kasi yung pera, kahit ibigay yan sa kanya, yung issue dito, sir, grabe na yung ginawa niya sa amin. Ano bang ginawa niya sa inyo? Yun man lang pala ang gusto niya. Bakit kung saan-saan siya nagreklamo? Kaya siguro umiikot-ikot dahil hindi nasusunod siguro ang solusyon or hindi niya feel na kukuha niya ang karapat-dapat para sa kanya. Pero ngayon, tumatayo kami para sabihin kung anong karapat-dapat na para sa kanya. Bigyan ng karapatan na pumunta sa lupa dahil bawal nyo harangin yan si ma'am dahil once again, siya ay nagmamayari ng lupa, pinagsanlaan lang kayo. And at the same time, payagan magsaka dun sa lupa, at the same time, din na bayaran kayo para matapos na po ang problema na to. Maganda naman yung suggestion nyo. Yung ibig sabihin, yung agreement sa barangay at saka yung sa PAO mismo na siya baliwala na din yun. Sir Amado, nilalagay niyo po ang pag-iisip niyo doon sa maliit na usapan na yun. Ang sinasabi natin na para matapos na ngayong araw, ginagawa na natin ng paraan at solusyon. Bakit po napakahirap na hayaan na lang si ma'am pumasok doon sa lupa at magsaka? Unless may ginawa na kayo dun sa lupa na wala naman doon sa usapan. Pinatayuan nyo na siguro ng kung ano-ano, kaya wala na siguro siya mapagsasakan. Hindi man ako pumupunta din doon, sir. Wala man ako ginagawa doon. Pero sir, in the first place, sir, ikaw ay pinagsanlaan. Ay, Diyos ko, Sir Amado, kamusta po ang lupa ngayon? Sino ang nag-aalaga? Sino nakikinabang? Siya man yung pumupunta doon. Hindi, isang sagot na lang po, Sir Amado. Sino pong nakikinabang ngayon sa lupa? Kasi baka nakatigwangwang lang yan. Walang tao doon. Okay, so bakit hindi papasukin? Walang tao, bakit hindi papasukin si Carmela? Bakit napakahirap? Payabungin dapat, hindi tinitiwangwang. Bakit yung nakaraan na 10,000 hindi muna tinanggap? Kasi kumbaga magkaroon kayo ng usapin na hindi siya mahihirapan. Kasi alam nyo naman, dahil nga sinanla yung lupa, wala na siyang sasakaan. Paano siya kikita? Naiipit yung tao kasi yung kalahati hindi nyo tinanggap. Pero kung tinanggap niya noon, binigyan nyo ng mas maluwag na arrangement, na bayaran niya yan. Parang nakikita ko dito kasi parang talagang parang pinag-interesan mo na talaga dahil alam mong wala siyang kakayahan, di ba, na magbayad. So, diretso na tayo, kausapin na natin ngayon siguro mas maganda dahil sila may pagkakaalam dun sa lupa. Itong sigurong Program Officer, Department of Agrarian Reform Provincial Office o DARPO ng Davao City, si Attorney Jobar Pondok. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po. Attorney, ako po si Carl Tulfo, naka-live po tayo ngayon. Sir, ano po ang panig ng DARPO dito sa nangyari? Sir, kung hindi lang nagtawag yung taon nyo, Sir Rain, hindi namin alam na may ganong pangyayari dito. Tinignan ko yung record sa DAS. Totoo na si Mrs. Carmela Estorba ay beneficiary natin ng 4 na titulo, tagwa 1,000 per title. Ang kluwa ni Carmela, nandito pa ngayon sa opisina kasi hindi pa namin na-distribute kasi may problema pa sa area. Na-award yung lupa sa kanila pero hindi pa na-distribute November 17 of 2021. So nauna yung Prinda, nahuli yung ownership niya. Yeah. Kung nauna yung award tapos may Prinda na nangyari, so violation talaga sa kanyang pagka-beneficiary kasi bawal mag-Prinda. Pero sa ngayon, pag time na i-award na namin ito, i-distribute na namin itong title, ganun pa rin ang ang recognize namin na owner, si Carmela. Si Carmela Estorba pa rin. Ano po ba magagawa ng DAR dito or talagang hahantong po tayo dun sa sinasabing pagpa-file ng case? Sa
ngayon, sir, tinignan ko, ni-review ko ang problema. Hands off kami dyan kasi yung ginawa niya, violation yan. Attorney, paano naman po yung sistema dun sa third party, dun sa pinagsanlaan na nakaposisyon ngayon dun sa lupa ng DAR? Anong reaction nyo dun? Anong gagawin po ng DAR sa kanya? Isn't it illegal po si Sir Amado doon for possessioning? Hindi pa namin nabigay ang title. So, the moment na i-distribute na namin ang title, doon pa rin namin i-distribute sa beneficiary kasi siya ang recognized beneficiary natin. Okay. Pero hindi namin pwede pagbawalan si Amado na mag-file ng petition for disqualification ni Carmela kasi violation yung ginawa. Okay, sige sir, yun lang naman ang tinanong namin dun sa part ng DAR as well, kung ano po ang side ninyo. So nakikita po namin as well na may violation po talaga pero kinikilala nyo pa rin itong sinasabing si Carmela. Tama po ba? Hanggang hindi ma-disqualify si Carmela, sir, with finality ng korte, siya pa rin ang recognized namin na owner. Balikan natin itong si Amado. Pwede ba makiusap na lang kami na siguro kung pwede magawa na ng paraan na makapasok doon si Ma'am Carmela doon sa lupa para lang makapagano ng kailangan niyang gawin para makaipon ng pambayad sa inyo? Dapat sir, siya man dapat ang yung humingi sana ng yung favor ba? Ma'am Carmela, ano pong maghihiling niyo sa kabila? Sige, kayo po makipag-usap. Gusto ko pong pumasok doon at makapagtanim man lang po ako ng mga gulay. Tapos dahan-dahan ko lang po unti-unti yung pagbabayad kasi wala talaga ako ngayong pera. Okay. Sir Amado, narinig niyo ba yun? Sis, raw narinig kasi simple lang istorya sis. Simple as that lang. Oo nga, hindi naman tayo aabot sana ganito kung tinanggap lang ninyo yung bayad ko. Ang sabi ko sa kanya, na kung noon sinabi okay lang sir, sir, wag na po tayo magsisihan, Sir Amado. Sir Amado, nandito na po tayo, pinag-uusap po namin kayong dalawa para matapos na po itong sinasabing problema. Madali lang sabihin sir na sir, madali lang sabihin na kasi hindi kayo yung yung nasa part namin. Yung hindi paano mahirap? Paano madali lang sabihin? Sir, napahiya na kami sir. Marami ng... Sir Amado, ano po bang gusto niyong mangyari? Lumuhod pa tong si Carmela sa inyo? Kasi parang hindi naman po kayo ang kawawa dito. Si Carmela ang kawawa dito. Si Carmela din ang may-ari. Napag-anuhan mo na yung lupa. Hindi ako Diyos. Hindi na po kayo talo dito, Sir Amado. Ba't parang hirap niyo po kausap? Kayo nagsabi na hindi ako talo, ma'am. Kaya nga ibigay na lang po ang lupa. Papasukin siya sa lupa, magtatanim siya, magbabayad siya sa'yo. Huwag na natin pag-usapan yung what if. Sir, ganito, nakikiusap kami ng maayos sa inyo. Tapos parang kami pa ang binabarog ninyo na nag-uusap na nga tayo ng maayos, ginagalang namin kayo, hindi namin kayo sinisigawan, nilalait, pinepersonal. Pero parang ang hirap-hirap mo sir na palambutin eh. Kasi sir, pinakikita mo lang ngayon mismo sa ere na meron ka talagang interest sa lupa. So kung hindi nyo siya papapasok sa lupa, anong pambabayad niya sa inyo? Sige nga. May karapatan naman siguro po ako din sir, no? Sir, paano napunta sa inyo yung lupa? Di ba dahil kay Carmela? Yes. Sino po nakapangalan sa CLOA? Di ba po si Carmela? So kung hindi po isinangla ni Carmela dahil doon sa 20,000 na gusto na niyang bayaran, hindi po mabubuta sa inyo yan. Yung kapal lang sinasabing hindi ko maintindihan sa'yo na nagmamatigas ka, kung hindi dahil dyan sa 20,000 na hiniram ni Carmela sa'yo, hindi mabubunta yung lupa sa'yo. Naintindihan mo? Wala akong ambisyon na angkinin yung lupa, sir. Wala ka palang ambisyon. Napakasimple na problema eh. Niloloko mo. Amando. Kanina ka pa eh. We're talking about the solution. You don't wanna talk about the solution. You keep on talking about the problem. Kawawa si rin tao. Kawawang-kawawa. Kumpara po sa inyo. Nasa kanya na yan, sir. Pag iwag natin siya kausapin, sige, okay na yan. Halata namang may interest siya dun sa lupa. Okay. Asistahan ka namin siguro after ng programa. Tawagan namin ng PAO para ma-asistahan ka doon sa mismong Davao para makapag-possible file ng case kung sakasakali. Okay? Bumalik ka rin sa DAR. Mag-explain ka ng maayos sa DAR. Ikaw naman ang kinikilala ng DAR. Doon sa Mati na DAR, sir.
Doon ako lalapit. Doon. Yung kausap nating opisina kanina, doon ka namin ilalapit. Mag-explain ka, humingi ka ng tawa dahil mali ang pagsanlang ginagawa mo. Okay po? Pero ngayon, ikaw pa rin naman ang kinoconsider na may-ari. Okay? Malaki pa rin yung karapatan mo doon sa lupang yon. Kailangan lang natin i-impose dito sa matigas na ulo na to. Okay? Okay po, ma'am. After na natin ng programa, pag-usapan kung anong susunod na hakbang na gagawin. Right po? Sige po, salamat po talaga, Sige, sir. ma'am. At dyan po tayo nagtatapos ngayon sa ating programa, Hinggit sa Sumbungan, Investigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban ka di iiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Bitag Tulfo, ako si Carl Tulfo at itong hashtag, ibabitag mo. Sa batas ng RA 6657, may prohibition po yun na hindi mo pwedeng isanla o ibenta ang lupa sa loob ng 10 taon. Yung kaso po ni ma'am sa pagsanla ng lupa niya sa ibang tao, hindi pa naman po kasi siya CLOA holder. So wala pang binding na mayroong siyang parang pinagbabawalan siya na isanla ang lupa o hindi. Although hindi po yun ay ni-encourage o iniinganyo ng ahensya ng Department of Agrarian Reform na magsanla o magbenta ng lupa. Dahil naman po sa sinasabi niya due to humanitarian reason, maaari naman po sigurong pagbigyan siya ng ahensya na maging kwalipikadong beneficiary siya kasi wala pa naman po siyang pinanghahawakang CLOA. Ang mandato po kasi talaga ng Department of Agrarian Reform is mamigay kami ng lupa sa mga taong walang lupa na willing magsaka. Mga magsaka, landless, tsaka yung mga sobrang naghihikahos na gusto nilang magsaka pero wala talaga silang lupa na pwedeng pagsakahan. Pero once po na ibigay na sa kanila na ang lupa ng Department of Agrarian Reform, sila po ay pinagbabawalan na ibenta o isanlaman lang ang lupa. Ngayon, kung sila'y magigipit, maaari po siguro silang dumulog. May mga assistance naman pong binibigay ang Department of Agrarian Reform. Kung talagang hindi matutugunan yung kanilang kahilingan, pwede na po silang dumulog sa pinakamataas sa regional office po ng DAR. Ako po ay nakauwi na dito sa lugar namin dahil po sa tulong ninyo. Binigyan niyo po ako ng free ticket ng Cebu Pacific para po makauwi dito sa aking lugar. Ngayon malapit ko na pong matupad ang aking mga pangarap na makuha ko po yung lupa na aking ipinaglaban.